mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Bakit nga ba may mga taong nagmamahal sa maling panahon? May mga taong umiibig sa maling tao na hindi naman nila sinasadya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lucy. 45 years old at halos 6 na taon na ring byuda. Naaksidente kasi sa tricycle ang asawa kong si Carlo at sa kasamaang palad ay hindi ito nakaligtas. Hindi rin kami nito nagkaroon ng anak. Kung kaya't tanging ako lang ang naiwan niya. At simula nang mawala si Carlo, ay hindi naman muna ako sumubok muli na magmahal. Bagkos ay itinoon ko na lang ang oras ko sa pagtatrabaho. Sobra ko kasing mahal ang asawa ko. Kung kaya't labis talaga akong nasaktan sa pagkawala niya. Gayunpaman, kahit mahirap at masakit ang maiwang mag-isa nito, ay pinilit ko pa rin namang ipagpatuloy ang aking buhay. Sapagkat alam ko namang wala na rin akong magagawa pa, kundi tanggapin na lang ang kapalaran naming mag-asawa. Nang mawala si Carlo ay tanging ako na lang ang mag-isang nakatira sa bahay namin. Ayoko naman kasing bumalik sa aming probinsya dahil mahirap ang buhay doon. Isa pa ay ayoko rin namang iwanan ang trabaho ko. Sapagkat kahit papano ay malaki-laki rin ang sinasahod ko rito. Yan nga lang, pag uwi ko naman sa bahay ay nakararamdam pa rin ako ng pangungulila. Lalo na nga sa gabi kapag ako ay natutulog na. Matagal-tagal na rin naman kasi kung walang katabi. At sa estado ko ay kahit gusto ko na muling mag-asawa ay parang wala namang interesado ng manlikaw sa akin. Kaya naman tuwing gabi ay ako na lang ang nagpapasaya sa sarili ko. Hindi para kumalma, kundi para lang maramdaman na kung may init pa akong kayang iparamdam. Sa edad ko kasing ito ay syempre, hinahanap-hanap ko pa rin ang mga bagay na ginagawa naming mag-asawa. Ngunit simula nang maiwan akong mag-isa, ay wala nang halik, walang himas, at walang bulong sa tenga na akong naramdaman. Nakakahiyaman kasing aminin ay kahit babae pa ako, ay ako talaga ang nag-aaya nun sa aking asawa para maglaro kami nito ng apoy. Para kasi sa akin ay nakakawala talaga yon ng stress. At sabi rin nila ay nakakapagpabata pa raw yun. Kaya nga siguro ganito pa rin ang itsura ko. Hindi halatang may edad na. Ngunit ngayon, sa bawat gabi ay ang tanging kasama ko na lang ay ang malamig na hangin at ang alaala ng mga sandali ng lumipas. Buong akala ko nga rin noon ay habang buhay na akong mag-iisa. Dahil parang wala namang lalaki na ang gustong sumubok na ligawan ako. Subalit nang dumating si Norman sa bahay ko, ay doon na unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ko. Tahimik noon ang bahay, dahil hindi naman ako masyadong mahilig manood ng TV. Ang madalas ko lang kasi noong pagkaabalahan ay ang pagbabasa ng mga magazine, o kaya naman ay ang paglilinis ng bahay at pagtatanim ng halaman. Habang ako ay nagluluto noon ng aking pananghalian, ay may narinig akong tila tumatawag sa labas. Noong una ay hindi ko naman muna iyon pinansin. Dahil akala ko ay baka sa kapitbahay lang namin yon. Pero nang marinig ang pangalan ko na tila tinatawag, ay doon na ako nagpasya na tingnan ito. Magandang araw po, Tia Lucy.
Pagbati nito sa akin nang labasin ko siya. Magandang araw din naman. May kailangan ka ba, iho? Tanong ko naman dito na may halong pagtataka dahil hindi ko naman siya kilala. Pinapunta po ako dito ni inay para ibigay sa inyo itong sulat. Wika naman niya, sabay abot sa hawak. Sinong inay? Pag-uusisa ko naman sa kanya. Nang magpakilala ito ay doon ko lang nalaman na pamangkin ko pala siya. Anak pala siya ng pinsang buo ko sa probinsya. At nakikiusap ito na kung pwede raw na sa akin muna tumira ang kanyang anak dahil mag-a-apply ito ng trabaho. Kaya naman nang mabasa ang sulat ng kanyang ina ay kaagad ko na rin siyang pinapasok sa loob. Sinabi ko rin dito na welcome siya. Total naman kako ay mag-isa lang akong nakatira sa aking bahay. Nagpasalamat naman ito sa akin at nangako na kapag nakakita na raw siya ng trabaho ay aalis din siya doon. Nangingiti lang naman ang isinagot ko sa kanya at pagkatapos ay niyaya ko na rin siyang saluhan ako sa pananghalian dahil tiyak ay gutom na rin ito. Habang kami ay kumakain, ay panay rin ang tanong ko sa kanya. Sapagkat matagal-tagal na rin kasi kung hindi na nakakauwi sa aming probinsya. Ayon naman sa kwento ni Norman, ay marami na rin daw nagbago sa aming lugar. Mayroon na nga rin daw mga istrukturang nakatayo doon. At sementado na rin ang mga kalsada. Kaya naman medyo asansado na rin daw ang aming probinsya. Nang matapos naman kami nitong kumain, ay siya na rin ang nagpresentang maghugas ng aming pinagkainan. Pero habang naghuhugas ito, ay panay pa rin ang usisa ko sa kanya. Nalaman ko na 25 years old na pala siya at kagagraduate lang din sa kursong computer. Medyo na late na nga daw siyang nakapagtapos ng pag-aaral dahil kinailangan niyang mag-ipon muna. Mahirap raw kasi talaga ang buhay sa probinsya. Kaya nga't karamihan ng mga nakatira doon ay dito sa Manila na naghahanap ng trabaho. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa maging panatag naman ang loob ko kay Norman. Sa katunayan ay sa tuwing kasama ko ito ay para bang bigla na lang nabuhay ang tahimik kong bahay. Hindi ko nga rin alam noon kung kailan nagsimulang sumigaw ang laman ko. Dahil sa tuwing nakikita ko si Norman na walang suot na pang-itaas, ay may kung anong nabubuhay rin sa aking pagkatao. Nung una ay hindi ko lang naman iyon pinapansin. Dahil alam kong parang anak ko na rin siya. Pero ewan ko ba kung bakit sa tuwing nakikita ko itong naglilinis ng aking bakuran habang naka-short lang at walang pang itaas, ay parang tila nagbabago naman ang nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa bilog ang buwan nung gabing iyon at nakatitig lang ako sa kawalan habang nakahiga sa aking kama. Hindi kasi ako makatulog nung mga oras na yon dahil may gumugulo sa aking isipan. Alam ko namang mali na bigyan ng ibang kahulugan ang kabaitang ipinapakita sa akin ni Norman. Dahil sigurado ako na kaya lang naman siya ganon ay dahil kita na rin ang tingin niya sa akin. Ngunit ewan ko ba kung bakit hindi talaga maalis sa isipan ko ang nangyari sa aming dalawa. Sapagkat simula nang maging malapit kami nito sa isa't isa at magkadikit ang aming balat, ay hindi na yun naalis pa sa isip ko. Sa tagal ko kasing nag-iisang naninirahan dito sa aking bahay, ay hindi na talaga ako nakaramdam pa ng ganong klaseng pagpapahalaga.
Sapagkat simula nang mabiyuda ako, ay dumistansya na ako sa mga lalaki. Ngunit ngayong nandito si Norman at kasama ko sa iisang bubong, ay para bang nabuhay muli ang aking init sa katawan. Lalo na nga ngayong ipinaparamdam nito sa akin kung gaano ko kahalaga sa kanya. Kahit kasi simple lang para sa iba ang pagtitimpla niya para sa akin ng kape, ay iba naman ang nagiging dating sa akin noon. Lalo na sa tuwing sinasalubong niya ako at inaasikaso galing trabaho. Alam ko namang natural lang iyon. Pero ewan ko ba kung bakit bigla na lang nag-iba ang pagtingin ko sa kanya. Sa katunayan ay hinahanap-hanap ko na nga ito kapag umaalis siya. Madalas na nga rin akong umuuwi noon ng excited dahil alam kong naghihintay siya sa akin. Gayunpaman, sa isang banda ay tila ako lang yata ang nakakaramdam ng ganon. Dahil kung titingnan ko ito, ay parang normal lang din ang kilos niya. Marahil ay sadya lang siguro itong maalaga. At sa bagay na yon ay wala talaga akong masabi sa kanya. Isang araw ay nagpaalam sa akin si Norman na a-attend daw ng job interview. At nang umuwi ito, ay bakas na bakas dito ang kasiyahan. Halos mapayakap pa nga sa akin ito. Nang ibalita niyang natanggap raw siya sa isang company na inaplayan niya. Kung akala nga daw niya ay hindi na siya matatawagan doon. Dahil may isang buwan na rin daw ang nakalipas bago siya nito tinawagan. Kaya naman, halos magtatalon talaga ito sa tuwa nang malaman niyang pwede na raw siyang magsimula doon. At katulad niya, ay syempre masaya rin ako para sa kanya. Yun nga lang ay hindi ko naman akalain na pagkatapos nun ay may plano na pala siyang iba. Tita Lucy, pangako po, sa unang sweldo ko, babawi ako sa'yo. Anya nito nang hindi mapigilan ang kasiyahan. Nako, ano ka ba? Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay makatulong ka sa pamilya mo. Wika ko naman sa kanya. Yun naman po talaga ang gusto ko eh. Pero syempre, bago sila, ikaw muna. Tuko naman nito na siyang nagpapilis ng tibok ng puso ko. Noong mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ba ang ibig ipakahulugan doon sa sinabing yon ni Norman. Sa totoo lang kasi ay naguguluhan na talaga ako rito. Dahil kung magsalita ito ay para bang may gusto rin siya sa akin. Hindi ko nga rin ine-expect noon na bibilhan niya ako ng bag at yayayain sa labas para kumain. At sa unang pagyayaya niya sa aking iyon, ay talaga namang naging memorable ang bawat sandali naming magkasama. Kung titingnan nga kami nito ay para bang mag-ina talaga kami sa kaswitan. Pero para sa akin ay iba naman ang tingin ko rito. Bigla ko tuloy na alala nun si Carlo nang unang yayain din ako nitong lumabas. Kaya naman hindi ko tuloy na iwasan nun na mapaluha na lang. Dahil sa kasiyahang aking nadarama. Wala naman akong kamalay-malay noon na pinagmamasdan pala ako ni Norman. Kung kaya't nakita nito ang pagluha kong yon. Hindi ko tuloy alam noon kung ano ba ang sasabihin dito. Dahil naaalangan naman akong ipagtapat sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Ngunit mas lalo lang bumigat iyon nang kausapin ako ni Norman at sabihin ang plano nito. Tita Lucy, gusto ko lang po sanang magpasalamat sa pagkupkup niyo sa akin. Wika nito habang kami ay kumakain noon. Ano ka ba, Norman? Wala yon.
Hindi ka na rin naman iba sa akin, di ba? Sa katunayan, mahal na nga kita. Anya ko naman dito na sa sarili lang itinuloy ang sasabihin. Totoo po pala ang sabi ni inay na mabait kayong talaga. Kaya ako, kung mag-aasawa man, gusto ko sana katulad nyo. Pahayag pa nito na labis kong ikinakaba. Bakit? May nililigawan ka na ba o nobya? Tanong ko naman sa kanya. Nako, wala pa po tita. Pero may nagugustuhan po akong babae. Kaya lang, alanganin eh. Baka hindi kami pwede. Tugon naman ito na parang nagkaroon ako ng idea na baka ako ang sinasabi niya. Ganun ba? Bakit hindi mo subukan siyang kausapin? Malay mo, gusto ka rin pala niya. Kunwari ko namang suhestyon dito. Sige po, mahikli lang naman niyang sagot. Nung araw na yon, ay hindi ko alam kung ako nga ba o hindi ang babaeng tinutukoy ni Norman. Pero kung sakaling ako man yon, ay tama lang ba na patulan ko ito? Kahit na kung tutuusin ay pamangkin ko na lang siya. Ngunit sa sitwasyon kong yon ay para bang gustong manaig ang aking pagmamahal dito. Dahil sa tagal ng panahon ay ngayon ko lang uli yon naramdaman. Kaya naman kunwari ay nagmaang-maangan lang ako na hindi ko alam kung sino ang babaeng tinutukoy nito. Ayaw ko kasing pangunahan nito at baka mapahiya lang rin ako. Ngunit ng isang gabi, pagkagaling ko sa trabaho, ay nagulat na lang talaga ako nang madatnan ko siyang naghahanda ng pagkain. At nang tanungin ko naman ito kung para saan iyon, ay doon na nga ito umamin sa akin. Tita, hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin sa iyo to. Pero kung magagalit ka, tatanggapin ko. Hindi ko na kasi kaya pa talagang pigilan ang nararamdaman ko. At sa tingin ko, mahal na kita. Pagtatapat niya sa akin. Hindi naman ako nakapagsalita sa sinabi niyang yon. Pero nang halikan ako nito sa aking labi, ay doon na niya nalaman ang sagot ko. Imbes kasing pigilan ito sa kanyang ginawa, ay hindi na ako tumutol. Bagkos ay hindi ko na rin napigilan pa ang aking sarili na bumigay sa kanya. Sa totoo lang kasi ay sa tagal ng panahon ay ngayon ko lang uli naranasan yon. Kaya naman nagpaubaya na ako kay Norman. Hinayaan ko lang ito sa bawat hakbang na gagawin niya sa akin. At hindi ako tumutol nang pangkuhin niya ako habang magkalapat ang aming labi at ilapag sa kama. Hindi ko naman na namalayan pang naalis na pala nito ang aking saplot. At napaigtad na lang ako nang maramdaman kong naglalakbay na ang mga kamay nito sa aking katawan. Sa ginawa niyang iyon ay halos mawala talaga ako sa aking sarili. Sapagkat may kung anong hatid na init iyon sa aking katawan. Init na tumutupok sa buo kong pagkatao. Maya-maya naman ay narinig kong may ibinulong ito sa akin. At sinabing, "You're so beautiful. I can hold my feeling." Bawat bulong nito ng mga sweet nothings ay nakadagdag pa iyon ng init sa aking katawan. Kaya naman dahil doon ay para bang nagsiklab na lang ako. Hanggang sa mag-isa na nga ang aming katawan. Sabay kami nitong sumayaw sa ritmo ng pag-ibig, na tanging kami lang din ang nakaririnig. At nang maabot namin ito pareho ang dulo ng kalangitan, ay doon na kami kapwa pawisan nitong naghiwalay. Pagkatapos naman ng pangyayaring yon, ay nagkasundo kami ni Norman na ilihim muna ang aming relasyon.
kasing panghuhusga lang ang matatanggap namin sa iba kapag nalaman nilang nagmamahalan kaming dalawa. Oo nga't mali ang pinasok namin ito. Pero sa dalawang pusong nagmamahal, ay hindi na namin naisip pa yon. Basta ang mahalaga lang sa amin noon ay masaya kami nito pareho at wala kaming tao na nasasaktan. At kahit malaki ang agwat ng edad ko sa kanya, ay hindi na namin alintana pa yon. Sapagkat ang importante ay nagkakaintindihan kami. Nangako rin sa akin si Norman na hindi niya ako iiwanan. At kahit malaman pa raw iyon ng aming pamilya, ay handa niya akong ipaglaban. Pinanghawakan ko naman ang pangako niyang iyon. At sa awa ng Diyos ay hindi naman niya ako binigo. Sa katunayan, ay kahit nagalit pa nga ang buo naming pamilya, ay hindi talaga niya ako sinukuan. Bagkos ay masinawakan pa niya ng mahigpit ang aking mga kamay. Kaya naman simula nun ay namuhay kami nitong tahimik sa aming bahay. At bago kami nito magkaanak, ay nagpakasal muna kami sa huwes. Nang sa ganon ay masabi naming dalawa na isa na talaga kaming pamilya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Lucy at ito ang kwento ng buhay ko.